Hallelujah. Amen. God is good. And all the time. Hallelujah. So mag-aampo kita para sa pagsugod sa atong panibahon mga kaigsunan. Hallelujah. Rabaya Suray, Diya Yasua, Bayahaya Siya. Our most precious Heavenly Father, Lord, thank you, Father God, sa imong pagmamaayo o Diyos, sa among mga kinabuhi, Ginoo. Lord, salamat, Lord, na ikaw o Diyos, nantigong sa imong makaanakan tonight, Father God. Salamat, Ginoo, na ikaw o Diyos, mag-uuban ka namo na kung duha o tulungan, Ginoo, ang nagatigong diha sa imong ngalan. Ikaw o Diyos, anaa ka namo, mag-auban sa matagusa ka namo, o Diyos. Lord, ikaw Ginoo, panalangin sa mata kinabuhi namo, bisan pa Lord, sa among mga kaigsuunan na nag-join ka namo. Tonight, Father God, through online Ginoo. Lord, salamat o Diyos na ikaw Ginoo, magahatag o katagbawan sa matagusa ka namo na among mabati Ginoo ang imong presensya na naa, Lord, ang kalipay, kaginaw o Diyos o kapahulayan diha sa imong presensya Ginoo. Salamat pala ang Espiritu na ikaw ang ginaknowledge, among magkinabuhi. Salamat pala ang Espiritu na ikaw magapuno ka namo. Hallelujah. Puno ang hatakasin-kasing namo o Diyos. Salamat pala ang Espiritu na ikaw ang amo ang magtatabang sa among mga kinabuhi. Ikaw mag-comfort sa matag kasing-kasing. Ikaw ang among great teacher sa among mga kinabuhi o Diyos. Lord, salamat Ginoo. Ikaw mag-anoint sa matag usa, Ginoo. Hallelujah. Na kami Ginoo magaduol diha sa imong tiilan na naano ang among pagkaubos sa among kaugalingon Ginoo. Lord, among gina-acknowledge na kung wala ka Ginoo sa among mga kinabuhi, Lord, wa dyan may mabuhat, pinaagi sa among puso o kaalam. Apan salamat, Ginoo, hallelujah, na ikaw o Diyos, magaduol sa matagusa o kang iyong presensya, Ginoo, hallelujah, magahatag o katagbawan ka namo. Salamat, Lord, sa imong dakong grasya, kaluoy o gugma sa matagusa. Kabuli kami, Ginoo, sa imong hamiling dugo o Diyos, na walay ka po makaaway, Ginoo, ang magakawat o Lord, ang magapatay sa among paghigugma diha kanimo. And Lord, panalangin po o Diyos ang among makaisuunan na padulong ka lang Ginoo, hallelujah, bisan pa Ginoo sa kanang kondisyon Ginoo sa among panahon, karong gabi una Ginoo. Lord, protection ni sila, ikaw Ginoo, upan diha kanila that they are safe and sound Ginoo, maga-join ka namo tonight, Father God. O kaning tanan o Diyos, ang ginatugyan, o ginapasalamatan diha kanimo. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.
walay man pangitala, walay maitawong para sa imong gugma. Kung saan malayo ang langit,
Rababayasiti, hindi Rababayasiti. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, Ginoo, Ikaw ang among kusog. Ikaw, O Diyos, Lord God, ang among kadaugan. Lord, wala dyan manimo, Lord, kung wala Ikaw, Ginoo Jesus. Magpuyo, Lord, maghari sa among kinabuhi. Salamat kaayo, Ginoo, Lord God, sa mga mensahe sa awit, Lord. Naglema, Lord, sa among mga kasing-kasing, O God. Salamat sa iyong dakong guma, manika namo sa tibuok kalibutan. Salamat, O Diyos, sa iyong Ginoo, Lord, na dakong grasya magihatan nimo, O God, manika namo. Hallelujah, hallelujah. O Rabayasiti, hindi, Rabayasiti, hindi, Rabayasiti. O Lord, salamat sa iyong presensya, Lord. Nabati na mo, Lord God, na Ikaw. Rabayasiti, hindi, Rabayasiti. Rabayasiti, hindi, Rabayasiti. O Diyos, salamat, Lord, na Ikaw, nalibay Ginoo, Lord, sa among Ginoong panghalan ng pag-awit niya kanimo. Salamat, Lord, sa padayon nimo, Lord, mapag-move, Lord God, sa matag-usakan namo. Isaan, Lord God, ang katanaw diha sa life, Lord God. Salamat. Ikaw, Ginoo, Lord, magtas sa tagsa ng mga kasing-kasing, O Diyos. Salamat na Ikaw mangusap, Lord. Holy Spirit, Ikaw mangusap. Hallelujah. O Lord, hallelujah. Ikaw, Lord, ang among paglaong, Lord God. Ikaw, Ginoo, Lord God, ang among paglaong, Lord. Despite sa mga panghitabong sa kalibutan, Ikaw ang among paglaong, Ginoo Jesus. Salamat, Lord God, sa padayon nimo, Lord. Pagpadalangin sa matasatag sa tanang, God. Salamat, Lord God. Padayon nimo, Lord. Pagpabati ka na mo sa iyong presensya, mahal. Wala ang Espiritu. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord. Ikaw, mataas, Ikaw, mahimaya, sa talaga mong pagkakuhaton ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Mayong gabi sa tanan. Once again, o mayong gabi po sa atong mga kaisunan no, mga nag-tune in online. So sa ato ang mga regular announcements, every Wednesday is our midweek service. We'll start at 6:30 in the evening. And every Friday is our corporate prayer meeting will start at 6:30 in the evening. So amo ginawag yun ng ato mga kaisunan no, sa ato ang mga activities every Wednesday and Friday. Mga magkaroon ta og kana ganing kalipay no, da kana ganing naatay burden jud no nga mag-ato diri sa simbahan jud na mag-attend sa ato Wednesday and Friday nga fellowship no, amo ta mo ginaawha we encourage everyone, especially sa atong walay work sa gabi or mga students na wala pa nag-start ilang mga classes. So we encourage you to be here no, nga magapaminaw no, because it will only take 1 hour and a half no ato ang weekly service. So tagaan nato higayon so that magatubo jud no ang ato ang faith diha sa Ginoo sa pagpaminaw siyang mga pulong dili lamang every Sunday. And our Sunday morning service will start at 9 a.m. Sunday evening service through online. We will connect to our headquarters. In YouTube, just type in fgc.org at 10 p.m. in our time. So, amo po mong ginaawag no nga, please be here no, sa ato ang church no, at exactly 9 a.m. or before 9 a.m. Aron maka start jud mo no, sa opening prayer no, para mo human jud ay kanang naa jud mo the entire service jud no, kay unsa kanindot jud no from beginning to end sa Sunday service is naa jud ta diri no, tagaan jud nato na siyang higayon kanunay na naa ta diri no from beginning sa atong service. And on July 19 is our Pastor's Appreciation Day. So among ginawag jud ang matag membro no, that let's prepare something no nga mahatag letters for something no, that could appreciate nor acknowledge ang ato ang Reverend or host Pastor Derisa Davao Branch. And on August 16, All Nations Day, members should wear national or cultural attire
All churches worldwide are encouraged to prepare to participate sa inyong event. Tanan man nga branch no, sa NFGC ang magkaroon of All Nations Day that could be on August. No? So, among ginawhal dyan na it is not necessary to buy new clothes, but pwede dyan mag-DIY lang to. Or kung sa lang available sa ato mga closet, no nga, pwede na to i-wear. No? So, I believe, no nga, ang Ginoo is na adyo giandang mapulong para sa tuwa. Nga ato adyo ka na ganing something to remind us or pulong sa Ginoo nga mga hatag o encouragement kanato karong gabi. So let us welcome here the pulpit, our faithful and humble, no, and beautiful servant of the Lord. Atong i-welcome din sa pulpit si Pastora Aileen Alparas. Let's give her a round of applause. Amen. Maayong gabi pag-usap. Nagpasalamat ko kay Reverend Cynthia sa higayon nga makatindog na po din sa inyong atubangan. Salamat po sa Ginoo sa paghatag niya o grace nga makashare ko sa iyang balaan nga pulong, sa iyang gihatag nga katakos uban sa gahom sa balaang espiritu. Hallelujah. Salamat kaayo Lord sa imong pagkamaayo nga Dios sa among kinabuhi. Hallelujah. Magaampo kita, Ama na mo nga naa sa langit. Dinaday o ginasimba ka namo o Dios. Nagpasalamat kami Ginoo sa imong pagkamaayo nga Dios sa kanunay sa among kinabuhi Lord. Salamat Lord nga sa pag-supply nimo Lord sa tanan namong gikinahanglan dili lang sa pisikal. Nagaw sa tanan Lord sa spiritual Ginoo Lord nga among gikinahanglan sa among pagkinabuhi niini nga kalibutan o Dios. Lord, salamat kaayo nga ikaw makikistorya Ginoo balang espiritu ikaw magapanglihok sa tagsa-tagsa kanamo bisan sa amo ang mga kaigsuonan nga naa diha sa live Lord nga tanaw nagapaminaw. Salamat Lord nga ikaw mangusap ug pinaagi sa imong mga pulong. Salamat Lord sa imong Ginong pag-abli sa among mga espirituhanong hunahuna, espirituhanong mga kasing-kasing o Dios nga tanan Lord namong madungog ka kung Lord God nga gikan kini kanimo. And salamat kay Lord nga magrema kini o God. Salamat Lord nga kini mga pulunga o Dios amo kini Ginoong nahinumduman sa amo Ginoong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ini nga kalibutan Lord maaplikar na mo Lord God. And salamat kayo Ginoo Lord sa imong Ginoong pagkikistorya ka na mo alam ang akong mouthpiece Lord. Salamat kaayo Ginoo sa imong paghatag o katapos Lord sa pagdala sa imong mga pulong o Diyos, imong balaan nga pulong o God. Salamat kayo sa imong grace o God. Thank you Lord in Jesus name. Amen. Ang akong share sa inyo karon kay about sa story sa Canaanite woman. Nada makita nato diha sa Mateo chapter 15 verses 21 to 28. Yan, Mateo chapter 15 verses 21 to 28. Akong basahon. Unya nibiya si Jesus ni atong dapita kung miadto sa kalutaan doon sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo ni atong dapita ang miduol kaniya ug nagpakiluoy. Ginoo, anak ni David, kaluoy taon ako. Ang akong anak nga babae giyawaan ug nag-antos pag-ayo. Apan wala mutubag si Jesus. Biduol lang iyang mga tinun-an kaniya og ingon. Papahawaa siya kay nagsulod-sulod siya kanatong saba kaayo. Unya mitubag si Jesus. Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan biduol ang babae ug miluhod sa atubangan ni Jesus. Ginoo, tabangi taon ko, giingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga iro. Ang babae mitubag, tinuod ka na Ginoo, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mungho nga mahulog gikan sa lamisa sa agayon. O si Jesus mitubag kaniya, babae, pagkadako sa imong pagsalig. Matuman ang imong gihangyo o miadto gayon dayong butlua.
naayo ang iyang anak. Amen. Isa ni siya ka-story sa Bible nga nindot kaayo siya nga story may tungod sa pagiging ititle din ako di siya nga persistent faith sa usa ka Kanaan woman. Bago ni siya nahitabo, daghan pa kaayo giadtuan si Jesus kung iatras na to pag basa diya sa chapter 14. Daghan kaayo mga panghitabo nga gihimo ni Jesus ni ani nga higayon. Pagka human sa kamatayon ni Juan, no, nga mabubunyag, nibiya siya ato nga lugar o niadto siya sa mga daghang mga places. So, isa ni siya nga place ang iyang ipakaon ni Jesus ang 5,000 katao. Unya, si Jesus nilakaw ibabaw sa tubig. Inipod nga time si Peter, di ba, nga maoy nilakaw siya sa tubig pero nikalit lang siya unlod. Kay naay pagbati siya kasi nga medyo nawad-an siya pagsalit diha kang Jesus. Unya giayo ni Jesus ang mga masakiton dito sa Nazaret. Mao ni siya nga dapat kaayo ang mga ginahimo ni Jesus no sa mga tao, mga milagro nga gibuhat niya sa Israel ni siya nga place. Sa kalayo ni ini nga lugar naagyoy purpose si Lord nga ni agtod siya ni ini nga lugar na padulong sa kayutaan sa Tero o sa Sidon. Yan. And then, kini nga babae, gitawag ni siya sa Mark, kung imong basahon ang Mark is Syro-Phoenician, no? Gitawag ni siya kay tungod kay ang Syro, ang meaning ani is from Syria. Then border ni siya sa region where Phoenicia was located. Mo ni siya, Phoenician is from Phoenicia, the ancient coastal land corresponding to modern Lebanon, southern Syria, and northern Israel. Mo ni siya kani nga babae. And then sa Mateo, kanya akong gibasa karon, gitawag ni siya o Canaanite woman. Yan. And then, si Jesus, niagto din siya niini nga kayutaan doon sa siyudad sa Tiro o sa Sidon. And then, kani nga babae, nga usat ka taga Kanaan, nagpuyo niini nga dapit. Nya, adunay kaayo siya, sa nika, dako kayo siya nga kayutaan, no, nga kini nga lugar. And then, gamit kaayo ang pagsakripisyo ni Jesus. Naagi siya katuyuan ano ni agtog siya ni ini nga lugar. Iya sang bibiyaan ng Israel. O ni agto siya sa mga hintil. Yan. Nindot ni siya nga story. Ug tungod ni ini no sa kalayo sa gigikanan ni Jesus, kung ato ang pasaw na kung iingon ka ganina kung balik lantaw ta sa chapter 14. And then naapoy ginatudlo si Jesus Christ. May tungod ani nga story, may tungod sa Kanaan woman o kang sa iyang mga apostoles or sa iyang mga disipulo nga nagsunod or kauban ni Jesus ani nga time. Magtutok sa ta dito sa Kanaan woman. Ang Kanaan woman is usa ka inahan, no? O kung ato ang balikon pagbasa ang 21 verse 21 or 22, makita nimo diha ang paghila sa usa ka inahan sa iyang paghigugma sa iyang anak. Niingon siya dinhi nga unya bibiya si Jesus niya atong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo ni atong dapita ang niduol ug nagpakiluoy gid siya kan Jesus. Ini siya Ginoo, anak ni David. Kanaan siya, kulinan niya si Jesus na anak ni David. Nakabalos siya, nadunggan na niya ni nadunggan, nakabalo siya, na naagri mo abot ng Mesiyas. Yan. Kaya ningon niya siya, Ginoo, anak ni David, kaluyi intawon ako. Ang akong anak na babae, giyawaan o nag-antos pag-ayo. Usa ka inahan na nagpakiluoy o nagpaubos sa iyang kaugalingon para sa iyang hinigugma nga anak.
Mo na nga kini nga pagpakita no nga gesture sa usa ka inahan nga nahigugma sa iyahang anak. Kay kabalo ko nga kining bayhanan daghan na gyud siya nadunggan nga mga milagro kang Jesus Christ. Pero maglisod siguro siya gala sa iyahang anak ngadto kang Jesus tungod kay dili sayon ang sakit sa iyang anak kay giyawaan na severe kaayo nga klase nga demon possessed. Di kinsa man ang pwedeng mo alalay sa iya ha kay daghan na ko siyang nadunggan may tungod kang Jesus kanya nag-desire gid siya nga si Jesus Christ na gid ang makahimo sa pag-ayo sa iyang anak. Kaya di siya makaadto. Pero kung sa nahitabo, si Jesus ang miadto sa iya. Bisan dili siya taga Israel, taga Kanaan, Hintil, no? Kung baka pa ba, ang mga Israel manggod, feeling manggod nila, sila lang daw ang chosen people sa Ginoo. Wala labot ang mga Hintil, no? Gabi kaayo ang mga pangitabo ni ini nga story. Mao na nga Mao si Jesus ni biya no sa Israel o miadto sa mga Hintil sa region sa Tiro si Sidon. Kini nga pagpakita ang gugma sa Dios no nga mubuok mukabot dili lang sa Israel kundi sa uban pud ng mga katribuhan. Gusto ang tuon ni Jesus. O kabalo ka na ay ginatudlo si Jesus sa iyang mga disipulo ani nga time, no? Dili lang ang Israel ang gusto kang uton ni Jesus na madawat nila ang panalangin sa kaluwasan. Gusto po ni Jesus na makabot po itong uban ng mga katribuan sama ni inyong Kanaan. Muna ni sakripisyo din si Jesus o agtubisan unsa kalayo. Muna nga, ang problema sa Kanaan woman is aduna siya'y anak ng giyawaan o nag-antos pag-ayo. Ang iyang kabugaton wala siya maguna-una sa iyang estado nga maoy magpugong kaniya. Hilangit siya. Kanang pagbati gani sa usa ka inahan, no? Sa iyang anak. Walay bali sa iyang unsa iyang gagway, kailangan pa ba siya magpa-beautiful, magpagwapa, matubang kang Jesus, no? Wala na siya pagkuanan na ang iyang anak is makaagto lang siya kang Jesus, muhangyo din siya kang Jesus. Ang iyang anak bilang niya kayang tanawon, gidaog-daog sa demonyo. No? Gabi kaya yung demonyo magdaog-daog kay pakaulawan jud ka. Ang demonyo kung magdaog-daog sa imong pakaulawan ka. No? Walay pakialam. Gabi ning mademon possess kay nawa na magigid-gid usahay, grabe, magpasakit og tao. Way pakialam, no? Usgan. Mo ni nga ningilat in taon ang babae, no? And then din nga sa matug-ingon ako nga gitawag niya si Jesus nga Christ nga anak ni David, no? Matug-ingon ka gali nakapalugid siya nga si Jesus ang maabutay o gipadala nga Mesiyas, no? And then kung imuhang kuanon, kung imuhang tanawon ang pagbati sa usa ka inahan nga pagyan nato dinino kung ang usa ka inahan kung magsakit gani ang anak i-rush biday na sa ospital, no? Basipag lagi why bali lagi wala siya magmunang-munag apa siya kwarta basta kung ang anak dali emergency na dali kayo na wa dili pakialam bahala na unsa na nagpagtulong ba na yung isuot, basta yung anak, i-rush, ina niya diretso dito sa ospital. Inana ang pagbati sa usa ka inahan mo, kung iyang pagbati. No? Pag ang usa ka inahan gani, lagi na din sa syudad, no? Awa, hindi balik. Kung natin, wala makita na ng kwarta, basta kinang ako na, badala na ako ni dayon sa ospital. Naning klase nga pagbati ni nga kasing-kasing sa usa ka inahan. Tutan-awon nato ang response ni Jesus Christ.
Kakaiba ang response ni Jesus Christ, no? Sa iya. Ang unang response ni Jesus Christ is ang hilom lang na tubag. Sa verse 23 to 24. Apan wala mo tubag si Jesus. Wow. Miduol ang iyang mga tinunan kaniya o miingon. Miingon pa yun ang mga tinunan. Papahawaan ako na siya kay si sunod-sunod. Saga kayo. Yung tinunan na ha. Saga kayo papahawaan na pi. Yung pagkita si Jesus. Kunya may tubag si Jesus. Ikaduhang tubag ni Jesus. Una, wala mutubag si Jesus. Sinadto sa babae. Di ba? Kaya nagpapiluoy ba ng babae? Pero wala siya ditubag ni Jesus. Ikaw daw anak, Bino. Nagpakiluoy na ka. Pwede na ni mong luhod-luhod. Kunya, digma lang si Jesus. Ya, ang mga tinunan pa yun, didugangan pa yun sa mga tinunan na papahawaan na sila, kasama ka sigig sunod-sunod. Paluoy. Kumbaga pa ba, dupli ng kasakit na iyang gibati. Pagbati sa usa ka inahan, sa pagigugman niya siyang anak. Kunya, ang iyaha pa yung gina-expect na mutabang sa iyaha, iyang gihangyo nga muayo sa iyang anak. Ang response pa yun, wala lang. And then, sa verse 24, unya mitubang si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod Israel. Kaduhang tubang ni Jesus, una, wala niya pansin. Ikaduha, gipadala lamang ako ngadto sa nawalang karnero sa nasod Israel. Particular Israel. Di lang siya taga Israel. Hintil na siya. Kanaan lang siya. And then, mo na siya nga gi-test ang iyahang persistence na faith. Wow! Gawin no, kung ikaw inahan ba? Dugay na nimong nadungkan si Jesus na nag-aayo o masakiton. Unya, katupad yun na time ni agto si Jesus. Katuna na time na pwede ayuhon ni Jesus sa iyang anak. Kaya ana-ana din si Jesus. Pero ang iyang gina-expect, wala dayon niya madawat. And then, musay nahitabo sa babae, bisan inato ang itubag ni Jesus, a humble faith. Ingon niya sa verse 25 to 27, apan miduol ang babae, umiluhod sa tubangan ni Jesus. Ginoo, tabangi in taon ko, miingon siya. Si Jesus ni tubag. Grabe na ni. Ang tubag ni Jesus Christ sa verse 26. Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga iro. Iro na'y tawag. Wow. Mamangod ni ang kultura sa mga Israel. Pag dili gani ka Hudiyo, ang tanaw nila sa imuha ubos kaayo. Iro. Ubos kaayo ang pagtanaw nila. No, inana na ang ilang pag-describe sa mga hintel. Pero ang submission niya sa usa ka babae, wala siya masuko o ma-offend. Instead, nagpaubos gihapon ang babae. Ingon niya diya sa verse 27, ang babae nitubag, tinuod ka na, Ginoo, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mungho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon. Wow! Grabe ang babae sa iyang pagka-persistent, sa iyang faith, sa iyang humble nga pagtuon niya diha kang Jesus Christ na bisan giingnan una wa siya gitubag unya giingnan pa gyud siya sa mga tinunan na papahawaan na siya pagawman sa sunod niingon pa gyud nga dili maayo kuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa iro pero niingon ang babae bisan man lang sa mungho nga matagak sa lamisa sa agalon. Wow!
Bisan sa kagamay man lang, Lord, dili man ingon nangandoy ko, nga mulingkod ko diha sa lingtapad sa imuhang lamesa, bisan man lang sa mungo, Ginoo, nga makuan, makadawat gihapon ko sa panalangin. Hallelujah. A humble faith sa Kanaan woman. Usa ka submission diha atubangan sa Dios. Wala siya nagdemand. Minsan man lang sa bangko diha sa gilingkuran ni Jesus Christ. Malipayon siya, mabisan na lang mungo. Gamay lang ang blessing, Lord, padawat na ako. Nadili pareha sa ginaingon sa mga taga-Israel na sila daw ang chosen people. Ang hintil, mas gamay lang, Ginoo. Madawat na ako ang panalangin na iyang kinahangyo, iyang kinadesire na mamaayo ang iyang anak. Hallelujah. Praise God. Pero, pag-abot sa verse 28, ang reward. Wow. Ang crown. Wow. No? Ang reward sa iyang pagtuo. Ang iyang pagiging persistence, ang iyang pagiging humble, diha sa iyang faith, ang iyang pagiging submissive. Ang iyang pagpasito kay lang, Lord. Huwag siya ginawa. Huwag siya na iubos. Huwag siya na yung nagmura. Wala. Pero, tungod ni Ana, ang nakita ni Jesus Christ diha sa iyaha, ang reward diha sa verse 28, ingon si Jesus, o si Jesus mitubag kaniya. Babay na ang tawag ni Jesus sa iyaha. Paggadako sa imong pagsalig. Matuman ang imong gihangyo ug miadto gayud dayong butlua na ayo ang iyang anak. Wala na gani ikaw giadto ni Jesus Christ ang iyang anak. Unsa ang nakapa ayo sa iyang anak tungod sa iyang dako ng pagtuo. Tungod sa iyang dako ng pagtuo kang Jesus Christ. Mao nang gitubag ang iyang gihangyo. Maayuhon ang iyang anak. Wala na gani giadto ni Jesus Christ nga ni-cast out niya ang demon. Gusto niya lang. Matuman ang imong gihangyo. O diha-diha dayon na ayo ang iyang anak. Dako jud kahimuan ang pagtuo. Amen. Dako kay kahimuan ng masipag daghan o dili dayon matubag sa Dios ang atong ginahangyo. So diha ta i-test sa Ginoo. No? Ang atong faith diha sa iya. Kung wala ba mausab? Kung dili ba mabag-o ang imong pagsalig diha sa Dios? Kusukusuon man ka sa bagyo. Ma-feel man nimo sometimes nga, asa kanimo tubag-an ni Lord? Sometimes, dili mo mabati ang presence ni Lord. Sometimes, magila na lang ka. Asa man ka, Ginoo? Sa tinuod lang, ginatest ni Lord ang atong pagsalig o pagtuo diha sa iya. Sama sa usa ka Kanaan woman. Dili sa iyo namiyang giagian. Pila kaya katuig o bulan niya giangkus to ang iyang anak. Ikaw, usa ka inahan, dili nimo kayang tan-awon na usa nimo ka anak. Nagidaog-daog sa yawa. Ang usa ka tao nga gidemonyohan, wala kay makita kagwapa o beauty diha siyang pisikal.
ang imong makita is ang pagdawdaw ni Satanas nga pertigyong pagamilada. Inana si Satanas muguba sa atong kinabuhi. Salamat sa Dios sa usa ka inahan nga nagalaong nga makapot pud sila usab ni Jesus Christ. Nga dili lang ang Israel. Pati sila nga mga tribo nga mga hintil na nangandoy nga mabisitahan usab sila ni Jesus Christ. Tungod ato nga pangandoy niya, ning abot si Jesus Christ ni adto ni anang lugar nga diha pagyud kana nga kanaan woman nga nagpuyo. O siya mismo nakadawat sa maong panalangin tungod sa iyang pagtuo kan Jesus Christ. Igsuon, ang pagtuo nato kan Jesus Christ dili lang na siya yung makuha ni mo dayon. Naanay i-test si God sometimes nga atong faith mulipon. Ang atong faith magiging founded diha sa buhi nga bato nga mao si Ginoong Hesus. Diha makita ang tinuod natong pagtuo kung naata sa pagsulay. Kung naata sa mga problema na sometimes mabati nimo asa namang pa Lord. Diha makita nato ang tinuoray nga pagtuo. Ang tinuoray nga pagsalig nato sa Dios. Dili makaingon ka ang tinuod nga pure nga faith is naa ginaagi sa kalayo. Dili man gud nimo mabati nimo ang tinuod nimo nga faith kung naayahay ang imong kinabuhi ang supply tanan. No. Ang tinuod nga pagtuo is iagi sa kalayo, iagi sa pagsulay. Kung naa ka sa pagsulay, pero naging stand firm ka sa imong pagsalig sa Ginoo nga kabalo kang dili kabiyaan sa Dios. Mao na ang tinuod na nagsalig ug nagtuo kang Jesus Christ. Usay lesson sa mga disipulo ni ini nga time. Di ba si Peter gaynan siya ni Jesus. Dali tini. Lord, gusto ko kumulakaw ni anang tubig pala pa padali. Nilakaw siya. Kung sa tunga-tunga, nakita niya ang mga balod sa kilid. Balod lang nga nito. Balulod na po ani Lord. Nawala ang iyang pagsalig ka. Jesus, balod lang nga nito. Kani nga tayo, nag-uban-uban ang iyang mga disipulo. Ani nga tayo. Naay gitudlo si Jesus Christ ani sa iyang mga disipulo. Gikan sila ani nga pangitaboy si Peter. Insulto kayo to kay Peter. Perminti siya uban-uban kang Jesus. Pero ang pagtuo sa kanaan luman, nga bisan man lang munggo nga panalangin, ang Israel naa sa ilaha ang Mesiyas kauban nila perminti. Pero ang kanaan luman, munggo lang ang iyang ipangayo. Gabi ang iyang pagtuo pagsalig kay Jesus. Insulto ka ito kay Peter. Ako, perminti na ko kauban si Jesus. Makita na ko yung mga milagro. Nag-aayog mga masakiton. Nag-cast out ng mga demon. Kung katong niingon siya, palakwa ko Ginoo. Niglakaw lagi siya, pero nagtanaw siya sa iyang palibot. Wala siya magtanaw kang Jesus. Nawadaan siya pagsalig. Lord, nalunod ko. Kung ikabangit ko Ginoo. Insulto kayo. Permite niya uban-uban si Jesus. Kung ang iyang, ang isang, ikaduha ang itudlo ni Jesus sa ilang, ang paghigugma sa ilang isip katao. Grabe ang ilang insulting. Anak pagaya nila, papawaan ako ng bayaran na, perting sa baan, saan ko kasi sunod-sunod? Sumusunod to ni Jesus, ha?
Pero sila mismo ang gustong papahawaon nila ang babae. Pero si Jesus, dili ka na ang intensyon. Naa siya gitudlo sa iyang mga sumusunod. Kaya grabe lang kaalis sila kataas ilang pananaw. Ang gusto buot nga itudlo ni Jesus Christ sa ilaha is mahigugma usab sila. Bisan dili nila ka tribo. Bisan dili nila kapamilya nga Israel. Gusto ipakita ni Christ sa ilaha nga dili lang ang Israel ang akong gihigugma. Dili lang ang Israel ang akong gianhi sa kalibutan. Pati ang uban nga mga katribuhan. Isa ni ang Kanaan mo. Gusto ni Jesus Christ na mabati nila unsa the way mahigugma si Jesus sa tanan ng mga tao. Gusto niya na maayo ang tanan o maluwas o makabaton ni anak na panalangin. Dili lang sa mungho. Ang mga hintil mungho, pero karon o sa nga ang nadawat ng blessing, wala lang sa mungho. Diba? Gihatag sa Diyos kanato ang pagiging anak. Pinaagi kan Jesus. Wow! Hallelujah! No? Sa niadto, inana lang ato ang pagtanaw sa atong mga kaugalingon at ubangan sa Ginoo. Sa dihang nadawat nato ang atong kaluwasan, pinaagi sa atong sigpaminaw sa pulong sa Dios. Ani babae sige man ipanginaw may tungod kay Jesus, no? Kung na-build ang iyang faith, bila pag sige kag paminaw sa pulong sa Ginoo, ma-build ang iyong faith diha sa Dios. Kung sige siya paminaw, kung kita usab na sige paminaw, na ay nagaampo sa atoa, na ay nagawali sa atoa, na ay nagasulti sa atoa sa pulong sa Ginoo. Sa diyang nagsige tag paminaw, gilid-on o gitagaan ko tag pagtuo sa Dios. Diha ang Ginoo Jesus. Na mga ato ang hope, mga atong paglaom, maong naghatag ka ng kagawasan gikan sa gapos sa sana. Uusap ko ni ka pagdasig. Kita ng mga magtutuo, kita ng mga sumusunod kay Jesus Christ, atong hinumduman. Ang tanang mga tao niini nga kalibutan, lisod man higugmaon. Pagsoon ni mundunin, nagigugma po na sila. Jesus. Gusto ni Jesus pinaagi kanato na nabakabaton o nakadawat sa gugma sa Diyos. Ipabati po nato kana ng gugma ngadto sa uban. Sama sa iyang itudlo sa iyang mga disipulo. Gusto niya nga ang mga tao babalik diya kanina. Sa kapagdasig nga dili lang ta sa atong pamilya, dili lang ta sa atong mga silingan. Naapay uban ng mga katulbuhan. Naapay uban ng mga kailangan pa makabati sa gugma ni Ginoong Jesus. Salamat sa gugma sa Diyos na atong nadawat. Siya man ang unang naigugma sa atua, o nang naigugma usab kita kaniya ug ngadto sa atuang sigkatawo. Salamat sa pulong sa Dios, may nag-iisa na. Na aming ma-share. Amen. Praise God. So, pila lang ang takaroon, i-believe ka lang ka makashare. Ito no, praise God dito sa pulong sa Ginoo karong gabi no nga kana ganing pulong ni Lord nung gani nasang tangga pamalandong ko din gibasan ako ang
book chapter ako sa 15. It reminds me sa kanaganing sa tangga gamuni-muni to ganin, it reminds me sa amo ang kaagi no ni Sherwin katong way back 2019 niya ko to 2020 katong nasakit na siya nga katong na-diagnose na siya o F4 liver cirrhosis. Kumbaga last stage na siya sa liver. Kung mag-pursue na siya, mahulog na siya liver cancer. So during that time, ang iyang reason nga na-hospital lang yun siya is pneumonia. So katong na-admit siya, dito na na-discover na siya diabetes, na iyang condition sa iyang liver is worse na, kumbaga last stage na. So katong nga time jud is kana maingon jud nako nga that was the very kana ganing maingon ako grabe nga pagsulay mo sa amo ang spiritual life, sa amo ang marriage. So katong nga pagsulay even karon mo jud na ang nagahatag sa ko kana ganing a kind of faith gani nga kana ganing ngano mo surrender ko nga way back sa pila ka years even before nalalampasan na mo to. So, pero kato jud nga time, no, grabe jud ang pag-shake sa Ginoo sa ko ang faith. And dito jud ako naingon ba nga, after na mo to siya nakanaganing na-overcome, na nakaingon jud ko nga, Lord, this is not, nga nabuhat na mo by our own strength, by our own resources. Ikaw jud to. Nung ingon jud na ako nga, Lord, it is you. Munang nalampasan na mo to. Kay, grabe po baya ko siya nga ka ng trials na mo ni Sherry. Dito jud po ko ingon ba nga, kumbaga ang prayer gani nga na-strengthen ako dito na practice ako pag ako yun actually nga so una dili jud ko ting magkatadlaw nga mag-devotion kay kana lagi mo sayang kakapoy gani no kanang ang ato ang labas ko nga lawas ba nga mo jud nila gahinder ba nga kanang kapoy mag-devotion pero kato jud is nakabaki jud ko na eager jud ko kay kailangan ako mag-ampo no kay na ako ginaampo so pras katong sa kanaanay kuman ba nga persistent kayo siya sa pagpangayo tabang sa Ginoo wala jud siya nagunda kay nganuman kabalo siya nga si Lord lang man jud ang makaayo sa akong anak no si Lord lang jud ang wala aning nakusay nagproses sa akong anak so she knew from the beginning nga si Lord lang jud ang solusyon si Lord lang jud makaayo sa iyang anak no so dito jud ko naka jud ba nga Lord, you are the beginning and end. You are the Alpha and Omega. Ikaw ang tanan. Ikaw ang hinungdan ang tanan. So, kana ganing the leap of faith ba nga kabalo na ka nga kumbaga si Lord jud ang kumbaga may na to ba nga ang huling baraha. Kumbaga siya ang kanang last na answer jud kung unsa man jud no ang sa imuhang life. So, nowadays jud no may jud ato nga kung mag-shake si Lord sa ato ang faith, He will use kana ganing something or He will take something important from you. Nga para ba ipakita niya sa imuhang anak or kanang kung unsa man ang kining butang akong giwala sa imo kaya na ko na siya na ibalik multiple no kaya na ko na siya ibalik doble kung unsa man akong gikuha niya sa imo. So katong it is a test of faith ba nga kutob asa ta no and I believe kana sa mga testing nga ako ang ginaatubang is na jud si Lord gihapon no na si Lord sa ako ang kiliran nga He will guide us. Muna makayo ka wisdom na Lord, kini sa mga pagsulay nga akong kiatuba, musta man ang gusto nimo nga ma-learn ako, or usa ang gusto nimo nga pagahimo na ako nga step. Because I believe every testing, every circumstances and struggles sa atong life, if we ask God for wisdom and knowledge, He will show us kung usa man ang kanang kagawasan, usa man ang dapat nato pagabuhaton. No kay kana ganing we are not exempted mga good sa mga pagsulay. No dili pasabot na we are born again Christian, no? Na dili pasabot nga ay ako nakadawat og kaluwasan is dili na takaagi og mga testing. No, but then sa mga testing atong giagihan dira na sharpen ang ato ang faith. No, dira din ato maingon ba nga through ups and downs no sa ato ang kinabuhi is it is you Lord. Ikaw jud ko Lord ang girason or hinungdan nga no overcome na ako itanan. No, and na dira jud ko na ko maingon no nga kay pila ka years naman jud to 6 years ago no naitabo to siya kay Sherwin mag 6 years na ba lagi kay 2019 mo to siya 2020 to siya naitabo so may mo jud nako even after karon no nga kanang ginapa-remind ko sa Ginoo how faithful He is sa akong life so even pila na to kadugay no nga tuig every time I remember jud nako ang amo kaagi ato ni Sherwin makahilak jud ko kay kana galing dito jud ako nabati nga Lord you are so faithful sa mga panahon jud na grabe mi ang among downfall ato nga time no kanang sa health,
finances, kay dili jud dali masakit. So during katong nga time, I remember katong na siya sa double doc, from time to time nag-request ko og kana ganing statement of account, no, kung pila na among bayro noon. So naadjud ang worries, no, naadjud ang kanang kahadlok, no, nga mabati nato. And that is sa kanang kana siya ka part is na siya sa katang by side gani nato nga part sa atong Christian life, no, but by faith, no, despite sa atong makita jud is munang di na jud ako maingon ba nga grabe jud ang difference if we look ang atong trials by sight and the difference if we look our trials by faith. No, so kanang dapat na adjud muna importante kaayo ang magbasa sa Bible. Importante kaayo nga kabaluta sa mga promise sa Ginoo kay in terms or sa mga panahon sa mga anak kabaluta sa ato ang i-claim. Kabaluta sa ato ang mga promise sa Ginoo nga atong pagaputan jud. No, so importante kaayo nga kana ganing we will kana ganing hold on ato sa promises sa Ginoo and continue jud no nga mag-angko diha sa atong nga Dios. Amen. So kato lang. Ibiyan ka ang next. Ano ba? So, mayang gabi na lang. So, kanang dari apod sa Matthew chapter 15, verse 21 to 28. So, kanang nakamanjoy, hitabo karon na week no sa amuang. So, kanang sudden news kayo siya. Pero kanang ganing blessed po ko, thankful ko sa kana ganing sa result po ba or sa kana ganing sa bunga po no sa kana ganing sa kuwang sa father pagdra sa ilaha kay kanang ipor sila naglakaw sa padulong dito alas sa kuwa ka kanang na kana ganing murag andam siya ba ni Lord kay ani may tabu so kanang wala na kayo siya kanang kumbaga kabala ka ba nga kanang or kana ganing mga worries niya nga sa mga bayronon anak pero kay kubay ni Lord kanang gani. So kanang ano po kanang pinaagi sa life sa akong father kung pagkabitan po na ako kanang kamaayo ni Lord no kay ano jud kabalo jud ko nga sakitan jud siya adto nga kanang pangitabo no and kana ganing by faith jud no nga kana ganing kabalo ta nga si Lord jud na siya purpose tanan and kanang si Lord jud ang magatagbo sa mga pinahanglan sa jud kanang naa jud siya kanang kana ganing gibuhat nga di ka masabtan sa karon. So, pero sa nato siya tungod sa kana ganing sa umaabutay pod nga kanang panahon gani. And kanang dali apod no nga remember ko na ko nang kita ko online diri sa live sa kanang man nga kanang ato ang faith kinahanglan ta nga mo kailangan ta nga mo libog so sa iyahang pag duol dira kay Jesus na test jud ang iyahang faith no kay ano jud kana iya mga followers gani kay maski iya mga followers kay dili pud kanang ano po sa iyaha ba kumbaga dili gusto mo labang sa iyaha pag kana ang Ginoo jud mo kanang kumbaga i-test jud ang iyang faith ba kung siya hangtod so sa ato ang naa jud mga times na kinahanglan jud ta nga baiyon kinahanglan jud ta nga kana ganing kanang i-test, kailangan i-challenge no nga kanang maawit kasama sa kanang ganing kay Peter nga kanang malungos ta no kay wala ta kanang pagsalig dira sa Ginoo pero tungod kay kanang higugma ta ni Lord no kay naatay kanang Ginoo no sa ang kanang magabira no sa ato adto padulong dira sa iyaha o kanang jog dili kita kanang mawalan o kanang ganing pagtuod dira sa iya labi na karon nga kana ganing mga panghitabo sa kalibutan no kanang adyo kita online nga kana ganing mga dili kaya nga makit-an ba so alam ko nga ikaw jud ang bahala no so kana jud nga word gani kay mao na ang silbi nga kana ganing proof pud ba nga si Lord kanang sa iya hatan no kanang mo depend jud no we must not be kanang independent sa atong o independent dara sa Ginoo. So, kanang dili jud mag-remind ka nato no nga kana jo we must put our faith dira sa Ginoo and kanang kalimod siya is related to sa ang memory verse sa mga verse na gani nga sa Hebrews 11:1 mo nga the faith is assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. So bisan pag wala kita sa kana ganing umaabot na ikaw jud no kanang padayon jud ka o kanang pagsalig dira sa Ginoo. Mao na.
experience ko na sa akong maluhang diri sa sa humble faith is ma-remember ako kung mention ni Pastor Reyna na itong kay Peter kung sa ni laka siya sa tubig mo. So katong pa lang is edit nato na ang faith ni Peter ato is dili steady ba. So sa akong malungag na dapat ang faith nato is steady to siya always no kay ang life nato is dili siya steady kay hindi siya steady na pag na to pag overcome nato sa kapal is steady na siya na wala na yung problema na kanang always yung tayo ginatest ni Lord na kanang always na siya kanang ilong ba during testing kaya tanaw niya kung either mo quit ba ta or palayo ba ta ano sila no and kaning faith na is as a Christian is kailangan dyan siya no kay posible na Christian ta na wala tayo faith no kay kanang without faith is impossible to please God and kanang kanang kung dili study mong faith is dali lang ka ma-target sa kalaban no so essential din siya as a Christian na steady nyo dapat atong faith always no kay sa kung ma-life verse rin na kanang kung sa Psalms 33 verse 1 is the Lord is my shepherd and I shall not want no so kataw pa lang na na dyan ako na i-steady dyan ako ang faith yan na kay kung man ta kanang sure na dyan na si Lord na dyan ang atong Savior is kanang wala na dyan tayo hindi na siya dyan atong shepherd na always itong kilera na dyan siya always na lagay sa katulong. Hallelujah. So, dalay ko na Ginoo sa pulong na kinayak sa nakatusakan nato. So, ang pulong sa Ginoo nag-remind ka nato that persistent faith. So, tinuod jud na libunon jud nato atong pagtuo diha sa Ginoo and makuha lang nako siya no na ato ang faith isama po sa ato ang loyalty diha sa Ginoo. Kay bisan unsa man na mga bagyo ang moabot diha kanimo, still ang imong loyalty jud diha sa Ginoo dili jud mahawa. No sama sa kanang unang panahon kanang mga king and queen. No naana sila yung mga kumbaga naa sila yung mga flocks. Kumbaga naa sila yung kanang mga kuan nila kanang mga kumbaga tao na ang ilang loyalty diha lamang sa ilang hari. So bisan unsaon pa na nimo sila og kwan bisan moatubang man na sila og kamatayon bisan i-offer pa nila ang ilang kinabuhi para diha sa ilang king. So ang loyalty nila ana jud diha sa ilang king. So same pod sa ato ang kinabuhi. Na bisan unsa man ang sitwasyon ng atong pag-atubangon, unsa man ang mga giant storm ang atong pag-atubangon, still ang atong loyalty and atong faithfulness ana diha sa atubangan sa Ginoo. And ang test dili man na mabuhat na testimony kun dili ta moagi og mga testing sa atong mga kinabuhi. So naay mga sitwasyon na ginatest kita dili kay tungod gusto sa Ginoo na kanang i-punish ta or kanang pagsuron ta. Apan naay mga sitwasyon na gusto ni Lord na ipadayak ka nato ang iyang pagkahimaya sa atong mga kinabuhi. Kay through our testing, through our challenges, sa atong mga kinabuhi, naakanay purpose sa atong mga kinabuhi. And importante jud na naa jud ang ato ang pulong jud sa Ginoo kauban jud nato matag adlaw. Sama sa tong giingon ganiha that faith comes from hearing the word of God. So pinaagi sa ato ang pagdungog sa pulong sa Ginoo na naamo diri sa atong mga kaisuuna na naga-online, naga-tune in pinaagi sa atong online, makahatag jud og kanang grow sa matag usa ka nato pagtubo sa atong pagtuo diha sa Ginoo nang ato ang pagtuo ma-cultivate pa, ma-nurture or maging deepen pa ang ato ang
pag-ila diha sa Ginoo o ang atong pagigugma diha kaniya. So from the word na persistent, big sabihin sama dito sa sa usa ka babae na ka-nights. Kanang wa joy kanang kumbaga persistent jud ang iyang pangangyo diha sa Ginoo. So say po sa ato kung naatay mga prayer diha sa Ginoo, persistent prayer diha kaniya, ay bilid na ang Ginoo magatubag sa ato mga pag-ampo. Kay ang Ginoo dili man siya buhol sa ato mga pag-ampo, especially sa iyang mga anak. Kay naaman tay authority and privilege no na makaangkon jud ta og kanang benefits na gikan diha sa atong buhi na Dios. And katong ingon kanihan na atong bata na na-possess sa demon. So ginapicture out jud nako ganiya tinuod jud na once you are possessed, physically pangit jud ang kanang appearance. No, na jud ang kanang kumbaga pangit jud ang kanang demonstration sa usa ka possess, no, kung ikaw na possess ka. Kay mao man ang gusto buhaton sa kaaway sa atong mga kinabuhi. And usam ang ingon po dito ganiya is ang ato ang pagtuo, no? Through our testing na atay mga level of faith. Yan, level 1, level 2, level 3. No, na ang Ginoo magbig-on jud sa matag usa ka nato. No matter what man ang situation na atong pag-atubangon, still God is in control of everything sa atong kinabuhi. Dili man ta kasabot kung unsa man ang kanang sitwasyon atong giatubang, dili man ta kasabot nganong nahitabo man ni sa atong palibot, unsa naman nahitabo sa atong kalibutan karon, but still God is in control of everything. Ang Ginoo nagtag-iya sa atong kinabuhi. Gamhanan ng atong Dios. Dili siya gamay. He is a big God sa atong mga kinabuhi. O ang atong pagtuo, liunon jud nato, strengthen our faith diha kay Lord through our devotion diha sa atong buhi na Dios, sa pagbasa sa iyang pulong, and ang encountering diha sa Ginoo. No, lahi jud ang kanang encounter nimo ang presence ni Lord sa imong kinabuhi. Kay diha jud nimo ma-testify how faithful the Lord diha kanimo, how good si Lord diha sa imong kinabuhi, na imong na-testify jud sa imong kinabuhi that the Lord will never leave you nor forsake you, because God is with you. He is always with you. Dili jud ka pasagdan o kabayan sa atong buhi na Dios. So, have faith mga kaigsuonan. So, maura to ang ako ang ma-share. Kinsa pa ang naay ikadugang. Hallelujah. Kung wala na, sige, mag-aampo kita sa pulong sa Ginoo tonight. Ang akong ginahangyan tanan sa pagtindog. Hallelujah. Our most precious Heavenly Father, Lord, thank you, Lord, sa mga pulong na imong ipadayag sa matag usa ka namo, O Dios, na ikaw Ginoo na nagpa-remind ka namo, Lord, na ikaw O Dios, hallelujah, ang magalig-on sa among mga pagtuo diha kanimo. Lord, salamat, Lord, that we will continue to walk in faith, Father God, that we will not walk in our sight, Ginoo, na dili kami magalakaw, Lord, sa among own understanding lamang, Ginoo. But Lord, we will walk diha kanimo, Father God, through our faith, Father God, because our faith is the substance, Ginoo, Lord, of hope gikan diha kanimo, O Dios. Lord, salamat, Ginoo, hallelujah, na ikaw, Lord, magapadayon, mag-strengthen, Ginoo, sa matag kinabuhi namo, O Dios, sa among mga pagtuo diha kanimo, na maging lalong pa, O Diyos, hallelujah, ang among pagsalig diha kanimo, ang among loyalty, ang among faithfulness diha kanimo, Father, that no matter what man, O Diyos, ang among pag-aatubangon, no matter what man, O Diyos, ang among ma-experience, Ginoo, ng mga kasakit, but still, Ginoo, you are so good.
You are so faithful, Father God, na ikaw Ginoo anaa magauban sa matag usa ka namo, Father God. Lord, iguna o Dios ang matag kasing-kasing amo o Dios. Hallelujah. Ang among pagsalig diha kanimo, Lord, that we will continue to rely onto you, Lord. That we will continue to rely into your words, Ginoo. Na kami, Lord, hindi mag-rely in our own emotion, in our own understanding. But, Lord, we will trust to you, Father God. Lord, ikaw, O Diyos, magasilyo sa mga pulong na imong ipalayag, kanamo, O Diyos, na kani Ginoo, magahatag o kadasig sa matag usa, Ginoo. Mag-strengthen sa matag usa, kanamo, magahatag o paglaong, kanamo, Father, because you are the author of our faith, and the finisher of our faith, Father God. Thank you, Lord, sa imong paggamit, O Lord, sa imong alagad tonight, Ginoo. Ikaw, O Diyos, magapadayon, magaamping, magapanalangin, diha sa iyang kinabuhi, O Diyos. Lord, salamat, Lord, for the double portion of the blessing, for the double portion of your anointing na imong gi-shower diha kaniya, na ikaw, O Diyos, magagamit pa kaniya sa mga pinasahid na mga pamaagi, Ginoo, for expansion of your territory, Ginoo, for expansion, Father God, for the advancement of your kingdom, O Diyos. Lord, salamat, Lord, for the heavenly wisdom na kanunay inyong ginagrant diha kaniya. And Lord, thank you, Lord, for your grace, Ginoo, that's sufficient sa matag usa, that nothing is lacking, Ginoo, because you are more than enough kanamo, O Diyos. Lord, salamat, Lord, ikaw magasilyo aning mga pulong na ni Ginoo, na kani Lord magahatag o kalipay, kalinaw, O Lord, o paglaong sa matag usa kanamo. O kanintanan, O Diyos, among ginatugyan o ginapasalamatan diha kanimo, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Let us pray sa ang mga offering. Di ato pag-aita sa mga halal niya sa Panginoon Diyos. Hallelujah. Heavenly Father, Diyos again, God, we thank you once again, God, for your faithfulness, God, for your grace and mercy, God, sa matagsakanang mo. Ikan salamat ka daw, God, ikan sa kumain hanto sa dako ng mga panalangin, God, inilipiyat ka na mo, God, Lord, use, God, this monetary offering, Ginoo, for the expansion of your territory, Father, O God, and repay, Lord, God, ikaw pag ito magapalabo, Father, O God, o magapanalangin, Ginoo, sa mga anak, Father, O God, who is faithful, God, to give back what is due to you, Father, O God, Lord, we pray, Ginoo, ikaw, O Diyos, ang padako, Father, O God, hallelujah, sa imong hinari, Lord, at tinaagi ang mga salapi, Lord God, and we pray, Father, O God, for increased, Lord God, promotion, Ginoo, sa mga anak, Father, O God, we pray, Ginoo, good harvest, Lord God, beautiful harvest, Lord God, sa mga kalupaan, Father, God, sa mga anak, Father, O God, Lord, we pray, Father, O God, ikaw po, Diyos, maghahatag ka na mo, Lord God, of blessing, Ginoo, and we pray, Lord God, every blessing mo, gihatag ka na mo, Lord God, walay gahong ang yawa, Lord God, to hinder it, Lord God, in the name of Jesus, and Lord, we pray, Father, O God, ikaw pa, Ginoo, ang maghahatag, Lord God, o mga resources, Father, O God, even sa mga kaisunan na akong Ginoo, na nagapangita o trabaho, Father, O God, Lord, even Ginoo, ikaw, O Diyos, hallelujah, magapanalangin, Lord God, ang mga salapi, Father, O God, o kinitanan, ang kinapalit, diya, kanimo, Lord God, in Jesus' name, Father, God, in Jesus' name we pray, amen. Hallelujah. Ginoo, ang ginabalik kanimo, Lord God, ang dungog ug himaya, O Dios. Ikaw lamang, Lord, ang takos na kagikan sa tanan, O God. Nagpasalamat kami, Ginoo, Lord, sa imong paguban kanamo, Lord,
Online, Lord, salamat, Lord, na nabati nila, Lord, ang imuhang blessing. Nabati nila, Lord, ang imuhang pagigugma. Salamat, Ginoo, Lord, sa imong pag-amping ka namo, Lord, sa amo ang Ginoong pag-uli, sa kasakasa na ng mga panimalay, uban ang dala-dala namo, Ginoo, ang imuhang panalangin. Salamat kaayo, O Diyos, sa imong Ginoo, Lord, na pagtabon ka namo, pinaagi sa gamanan na dugo ni Jesus Christ. Salamat, Lord, na wala na ang kaaway, Lord, na mag-prosper niya mga plano, Lord, dili ka na mag-prosper, Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat, Lord God, sa blessing. Salamat, Lord, sa imong grace. Dalaygon ka sa walay katapusan, sa pangalan sa Amahan, sa Anak, sa Palaang Espiritu Santo. Amen and Amen. Amen. Gabi,